Tama ang pag-aangas ni Ja Morant nang gigil sa kalaban mga bro ang Memphis superstar. Hype na hype pa sa ginawa ng rookie. Standing ovation ng Memphis crowd mga bro kay Yuki Kawamura. Orlando Magic versus Memphis Grizzlies. Ang season opener ng Memphis sa kanilang home court. Kompleto na din ang starting five nila. Balik lineup ang former defensive player of the year na si Jaren Jackson Jr. Kanya galing ang apat sa first 8 points ng Memphis. Ja Morant mga bro agad na lumipad sa harap ng bantay. Mintis nga lang etong scoop layup niya. Maagang inilabas ang rookie na si Zach Edey matapos makakuha ng 2 early fouls. Matakaw sa fouls ang rookie do umabot sa double digit ang lead ng Memphis. Solid pa din ang kanilang second unit mga bro led by Santi Aldama 7 points. Buhat naman ni Paolo Banchero ang Magic na may 7 points pero yun nga lang na-outnumber sila ng bench ng Grizzlies kung saan may total 21 points ang second unit ng Memphis habang apat lang sa Orlando. Last 2 minutes binalik si Ja Morant, nakahirit pa ng end one layup si Ja, sabay angas sa kalaban, nag-flex pa si Morant. Eto sayang na basket para sa Memphis, ganda na sana ng pagka-alley-oop pass ni Morant para kay Jay Huff. Napituan nga lang ng offensive foul sa play na yan si Ja Morant. End of first quarter lamang ng 10 points ang Memphis 34-24. Second quarter mas lumobo palalo ang lamang ng Memphis, yung di counted na dunk kanina ni Jay Huff mga bro. Eto kompleto na, mas pinatindi pa reverse dunk kontra sa dalawang bantay ng Magic. On the run ang opensa ng home team in transition, gandang assist ni Smart para kay Ja Morant. Dito umabot sa 19 points ang biggest lead ng Memphis. Nakahirit pa ng 3 sa corner ang rookie na si Zach Edey. Pansin ko lang mga bro, bago ang play na yan mukhang sinabihan na ni Morant na itira ni Edey ang bola sa 3. Kaya naman hype na hype ang star player ng Memphis nang maipasok ng big man ng tira. Sa mga naghahanap naman kay Yuki Kawamura mga bro, nasa bench lang siya ng Memphis at kasalukuyang may 2-way contract sa Grizzlies. Well, siya na lang din ang hindi pa pinapasok sa bench ng Memphis. May hakot na mga Japanese fans pa naman etong si Kawamura. Last 2 minutes kumana ng 12-0 run ng Grizzlies. Alley-oop double clutch layup para kay Morant. After nyan si Ja Morant naman mga bro ang naglapas para kay Aldama. Napalabas na ng dila si Morant. Ankle break naman ang inabot ni Jalen Suggs sa rookie ng Memphis mga bro. Nagpahabol pa ng isang magandang no-look assist si Ja Morant para kay Marcus Smart. End of first half lamang na ng 26 points ang Memphis Grizzlies 69-43. To start the third quarter, alley-oop play kagad mula kay Ja Morant para kay Zach Edey pero maagang napatimeout ang Memphis matapos kumana ng dalawang sunod na 3 ang Orlando Magic. Pero buti na lang after ng timeout sumagot ng 9-0 run ng Grizzlies, may halong pangaasar pa etong end one basket ni Desmond Bane kontra kay Paolo Banchero. Yun nga lang, exactly after nyan mga bro, biglang kumana naman ng 19-0 run ng Magic. Yung 29 point lead kanina ng Memphis baba na lang sa 10 under 4 minute mark. Kalungkutan ang inabot ni Ja Morant sa bench mga bro. 4 na 3 ang pinawala ni Jalen Suggs sa third quarter. Heto, walang foul pa na ipinito ang official nang mabangga ni Banchero si Morant. Sa sobrang gigil mga bro, binaon tuloy ni Ja Morant etong layup ni Jalen Suggs, sabay angas pagkatapos end of third quarter 90-78. Well, fourth quarter balik ang momentum sa Memphis buhat etong si Jay Huff na may bago ng career high sa Grizzlies. 18 points so far under 7 minutes. 15 points ang lamang ng home team. Buti na lang at hindi na uwi sa choke ang laban para sa Memphis. Last 2 minutes mga bro, nagiyawan ng crowd ng Memphis nang ipinasok etong si Yuki Kawamura. Kaso nga lang turnover agad nang nakuha ng rookie mga bro. Do sa uli, panalo ang Memphis Grizzlies sa likod ng double-double ni Ja Morant.